Ang mahanap ang daang magmamahal sa atin ay isa sa pinakamasarap na pakiramdam. Sila ang makakasama natin sa pagbuo at pagtupad ng ating mga pangarap. Subalit paano ko sa isang iglap mawala ang pagmamahal sa iyo na iyo kasintahan? Paano ko sa inyong dalawa ikaw na lang ang nagmamahal? Turing ang mahirap at masakit kapag dumating sa punto na may ibang mahal na ang taong mahal mo. Ang taong nakikita mo makakasama sa pagtanda, iba na ang pinapangarap na makasama. Handa ka ba magsakripisyo at magparaya alang-alang sa taong minamahal mo? Subalit paano kung may anak kayo? Ipaglalaban mo ba ang karapatan ng anak mo? Ano nga ba ang kahinatnan ng pagpaparaya ni Jessica sa lalaking pinakamamahal niya? Jessica's POV. Bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok ang lalaking kanina ko pa hinihintay. Binuksan niya ang ilaw at agad na dumako ang tingin niya sa akin. "Why are you still awake?" Tanong niya na makita ko nakaupo sa kama at may hawak na libro. Inihintay kasi kita eh. It's already late. Past 11 na. Dapat natulugan na. I always remind you that avoid sleeping late at night. That's not good for the baby. Pananermon niya sa akin habang tinatanggal ang pagkakabotones ng kanyang polo. Bigla na lang ako nakaramdam ng kirot sa dibdib. I thought that he really cared for me. Para na lang pala sa baby namin ang kanyang pag-aalala. Hindi na pala katulad ng dati ang sitwasyon natin. Douglas is my ex-boyfriend. Wala nangyaring comeback sa amin. Para lang sa baby kaya kami magkasama. Pinanagutan niya lang kami ng anak ko. Pero hindi kami ang totoong mahal niya. O mas tamang sabihin. Masakit sabihin na hindi talaga akong mahal niya. Nakakasama nga namin siya pero parang wala rin ang presensya niya. He gives all my needs for the baby. But what he really want is the love. Real love from him. Napabuntong hininga na lamang ako. Sinira ko ang librong binabasa ko kanina bago humiga na nagkumot. "Oh, hello, love." "Yup, kakarating ko pa lang." "Okay, good night. I love you." Ang huling tatlong salita ang palaging sinasabi sa akin noon. Ngayon, sa iba na rin niya sinasabi. Ang kausap ni Douglas ay ang girlfriend niya. Ang sakit lang marinig. Kasabay ng pagpikit ng mga mata ko ay ang pagtulo ng luha ko. Pero ang pinakamasakit ay ang katotohanan na wala na akong karapatan sa kanya dahil wala na kami. Hindi na katulad ng dati na may karapatan akong magalit sa kanya dahil may iba siyang babae. Ngayon kasi ang babaeng kausap niya ay ang taong mahal niya. Hindi na ako. Ako na ang iba. Parang ako na at ang batang na sinapupunan ko ang kontrabida sa relasyon nila. "Douglas, we need to talk." Salubong ko sa kanya pagkarating niya galing school. Pareho sana kami nag-aaral, pero hindi dahil sa sitwasyon ko. Ngayon natigil ako sa pag-aaral. "Yes, we need." Bigla siyang bumigla, nang sumigaw na parang naging kulog sa pandinig ko. Napaigtad naman ako dahil sa gulat nang pabalibag niyang tinapon sa kung saang banda ang kanyang backpack at ang sunod na ginawa niya ang paghagis sa harapan ko ng mga litratong kanina lang ay hawak niya. Anong mga to? Naluluha ako habang pinupulot ang sinusuri mga pictures. Ako ang nasa pictures at may katabing lalaki sa isang kama at ang tanging tumatakip lang sa katawan namin ay ang isang makapal na kumot. Ako dapat na nagtatanong na yun sa'yo, Jessica? The way he called my name, wala nang lambing. Walang ibang lumalabas sa bibig ko kundi ang mahinang hikbi. Nang makatayo na ulit ako sa harapan ni Douglas, itinuro niya ang tiyan ko. "Tell me the truth. Am I really the father of the child that you are carrying?" Nagtuloy-tuloy na magsipataka ng mga luha ko. "Gano'n na ba ang pagkakakilala mo sa akin? Ang tingin mo sa akin? Alam kong alam mo sa sarili mo na ikaw ang nakauna sa akin at ikaw rin ang huli. Huwag kang magpaawa, Jessica. Do not fool me again with your lies. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo, ha? No, never again. You cheated once kaya tayo nag-break. Niloko mo na ako nung una at ngayon, gagawin mo na naman akong tanga? Ang hirap pag may nagawang kasalanan. Sa una pa lamang, dahil porket nakagawa ka ng mali, lagi na lang nilang iisipin. Paulit-ulit mong gagawin ng pagkakamaling yon. Oo na. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasigawan ko na rin siya. Kasalanan ko ng lahat. Aaminin ko na rin na hindi ikaw ang ama ng batang dinadala ko. Noong gabing nag-break tayo, nagpakalasing ako. May nakilala kong lalaki at may nangyari sa amin. Nang malaman kong buntis ako, pinaako ko sa'yo dahil gusto kong magkabalikan tayo. Pinahiran ko ang mukha ko at umiwas ang tingin sa kanya. "Tama ka, Douglas. Napakasinungaling ko nga. Hayop ka." Napasabunot siya sa sariling buhok dahil sa sobrang galit. "Nagawa ko lang naman yon. Dahil sobra kitang mahal, Douglas. I am really sorry."
Inabot ko ang braso niya pero tinaboy niya lang ang kamay ko. You are so unreasonable. At dahil dyan sa rason mong walang kwenta, muntik pa kami magkahiwalay ni Mesha. Tukoy niya sa kanyang girlfriend na mas lalong dumurog sa puso ko. Hindi ko inaasahan ang bigla na niyang paghablot sa braso ko at kinaladkad niya ako patungo sa kwarto. Binitawan niya lang ako na nasa loob na kami ng kwarto. Pack all your things. Then the next thing you should do is to get out of here. Siguraduhin mong pagbalik ay wala ka na rito. Lumabas siya ng kwarto at pabalibag na isinara ang pinto. Walang tigil sa pagluha ang aking mga mata habang nag-iimpake ako ng mga gamit. Sana tama ang naging desisyon ko. Sana tuluyan ka maging masaya sa taong mahal mo, Douglas. Bulong ko na lamang sa sarili. After 6 years, naalimpungatan ako dahil sa mabigat na nakadagan sa akin. Mama, punta tayo ng Jollibee ngayon, sabi mo po. Alam kong nakanguso ngayon ng anak ko kahit hindi pa ako tuluyang nagmumulat ng mga mata. She is Pamela, my 5-year-old daughter. Tuluyan na ako nagising na malala kong pinangako ko kay Pamela. Nag-inat muna ako ng katawan bago ko niyakap ang pinakamamahal kong anak. Opo baby, hindi ko nakakalimutan dahil pangako yun ni mama sa'yo. Yehey! Thank you po mama. Pinatakan niya ng mga halik ang buong mukha ko. Ang sarap lang sa feeling kapag ganito ang simula ng araw ko. Tapos na anak? Done po mama. Nag-burp pa siya kahit sabay kaming natawa. Excuse po, busog na ako. Sarap na sarap ang baby ko sa chicken joy ah. I pence her both cheeks. So, tara na? Sinokbit ko ang sling bag na dala ko at inabot kong malit na kamay ng aking anak. Wait po ma! Pigil sa akin ni Pamela. Nawiwiwi po ako. Napatawa ko dahil lukot ng mukha ng anak ko at magkadikit ang mga paa. Siguro pinipigilan na mapaihi. Kinaraga ko na siya para mabilis kami makaabot sa CR. Hindi muna kami umuwi. Naglibot-libot muna kami sa mall. Mama, punta po tayo dun sa may mga toys. Turo niya sa may bandang toy section at tumalon-talon pa. Sige nak, pero magtitingin-tingin lang tayo ha. Wala nang pambili si mama ng toy eh. Tama lang yung kinita ko sa paglalaba. Wala naman ako nakuhang maganda at stable na trabaho dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nawalan kasi ako ng scholarship nang nagbuntis ako kay Isay. Wala rin akong malalapitang pamilya dahil pinalayas ako noon sa bahay namin. Okay lang po mama. I understand naman po. Napakaswerte ko talaga sa anak ko. Dahil sa mura niya palang edad na unawaan niya na ako ng buhay na meron kami at matalino din siya. Pagpasok pa lang namin sa toy section, agad tumakbo si Pamela papunta sa estante ng mga manika. Kinuha niyang kulay pink na malaking manika. Nilapitan ko ang anak ko at kitang-kita ko sa mukha niya kung gaano niya kagusto ang laruan na yon. Dada, I want that doll. Dinig ko ang munting boses at ang yabag ng mga paang papalapit sa amin. Sure baby, eto ba? Biglang binundol ng kaba ang dibdib ko dahil pamilyar ang boses ng lalaki nagsalita. Na-curious ako sa boses niya kaya tinignan ko kung kanino nga ba nanggaling ang boses at tama nga ang hinala ko. Not that, Dada. Alata ang inip sa boses ng bata. What do you want? Just pick it, baby. That one, Dada. Turo ng bata sa direksyon namin. Ang gusto niya kasi ay ang manikang hawak ng anak ko. Nag-iisa na lang kasi at wala nang kapareho. Bigla ko iniiwas ang tingin ko ng pagpunta na pareho ang atensyon nila sa amin ng anak ko. Nakita ko sa gilid ng mata kong papalapit na sila sa amin. Tara na anak, ibalik mo na yung manika. Pabalong kong saad kay Pamela. Wait lang po mama. Pagmamakaawa niya, tumaba na naman ang nguso. Huwag kang makulit ta. Miss, kukunin niya ba? Kung hindi. Naputulin ang dapat na sasabihin dahil nagtagpo ang tingin namin. Hindi na namin kukunin. Hindi ko mapigilang mautal dahil nasa harap ko na siya. Nasa harap ko si Douglas. Pinilit kong kunin ang manikang nasa kamay ni Pamela pero ayaw niya pa itong bitawan. Anak? Ma? Nanunubig ang mga mata ng anak ko. Pigil ang luha kong inaalis sa mga kamay ng anak ko na mahigpit ang pagkakahawak sa manika. Gustong gusto kong maiyak dahil sa nakikita kong naiiyak na rin ang anak ko. Baby naman. Diba sinabi ko na sa'yo wala tayong pambili? Paliwanag ko kay Pamela. Kaya walang nagawa ang anak ko at binitawan niya na ang manika. Nung nasa kamay ko ng manika, agad ko tong binigay sa batang kasama ni Douglas. Alika na anak. Kinaraga ko na si Pamela dahil parang ayaw niya pang umalis sa kinatatayuan niya. Where is the father of your child? Napatigil ako sa pag-alis. Gusto kong matawa sa tanong niya. Mukhang wala man lang trabaho. See? Gusto mo tuloy mapagbigyan ng gusto ng anak mo.
Talk to yourself, Douglas. Gusto kong sabihin tanongin niyang sarili niya kung bakit ganito ang sitwasyon namin. At talaga palang pinanindigan niyang nawala nang sa sinasabi ko noon. Hindi kami pinanagutan eh. Sinabayan ko pa ng pilit na tawa ang sagot ko sa kanya. Hindi kasi ako pinaniwalaan na siya talagang ama ng batang dinadala ko noon at tinakasahan niya pa ako ng kung ano-ano. Hindi ko na rin pinilit ang sarili ko at ang anak ko sa kanya. Tinanggap ko na lang na mas magiging masaya siya sa iba, sa totoong mahal niya. I faked a smile habang tinitingnan ng batang kasama niya. Anak niya siguro. Bakas ang saya sa mukha ng bata habang pinaglalaroan ng manika. Habang may isang bata rin na malungkot dahil hindi niya nakuha ang kanyang gusto. Nawalan kasi ng karapatan ng isang bata at yun ay ang anak ko. Na makalabas kami ng toy section, sumiksik sa leg ko si Pamela. Noon na bumuhos ang luha ko nang maramdaman kong suminghot-singhot na siya. Senyales na umiiyak ng anak ko. This is the worst feeling of being a mother. Ang makitang umiiyak ang sariling anak dahil kung ano man ang sakit na nararamdaman ng isang anak, doble ang sakit na mararamdaman ng magulang. Shh! Bibili tayo pag may pera na si mama, okay? Pag-aalo ko kay Pamela habang hinahaplos ang likod niya. Nanginginig ang kamay na pinunasan ko ang mga luhang nagkalat sa mukha ko. Ngayon ko pinagsisihan na pinaraya ko si Douglas sa tataang totoong mahal niya. Dapat hindi ako nagsinungaling nung araw na yun. Hindi sana umiiyak ang anak ko ngayon. Ang anak namin. Kanina habang nakikita ko mukha ng anak ko, gustong gusto kong isigaw kay Douglas na anak niya rin si Pamela. At ang manikang iyon gusto rin ng anak namin. Pero huli na. May anak na rin siya at sigurado meron na siyang masayang pamilya ngayon. Ayoko namang gulo pa. Pero gulong-gulo rin ang isip ko. May karapatan din kasi ang anak ko pero mukhang wala na talaga kaming laban. Hanggang sa makarating kami sa apartment na inuupahan namin, pansin ko pa rin ang pagiging tahimik ng anak ko. Umupo ako sa upang kahoy na nasa may sala. Baby, alika rito kay mama. Lumapit naman agad siya at kumandong sa akin. Akala ko ba naiintindihan mo si mama? Tumango si Pamela. Yes po, mama. Wala po tayong pera. Inosenteng sagot niya sa akin. O gano'n na nga. Kaya wag ka nang malungkot, anak. Pag nagkapera naman tayo, pangako ibibili kita ng doll. Opo. Thank you, mama. Thank you po ng paulit-ulit. Kumapit siya sa leg ko. Tinalikan ako sa magkabilang pisngi. Tsaka siya humilig sa dibdib ko. Always welcome. Basta para sa baby Pamela ko. Inalikan ko naman ang tuktok ng ulo niya. Ma, super swerte po yung bata, no? Maya-maya saad niya. Sino anak? Yung bata po sa mall. Ang yaman po siguro nila kaya may pambili sila ng doll. Tapos po, swerte niya ulit kasi may papa siya. Nakaramdam ako ng guilt dahil sa sinabi ng anak ko. Kaya tatahimik ako. Mama, meron po ba akong papa? Bigla akong pinagpawisan sa tanong na iyon. Buong buhay niya hindi pa siya naghanap ng tatay, pero hindi nga talaga mawawala sa isang anak na hanapin ang kulang sa pamilya. Pamela anak, iniharap ko siya sa akin, paharap na iniupo sa kandungan ko. Anak, hindi ko matuloy-tuloy ang sasabihin ko dahil hindi ko alam paano ko sisimulan. Kasi po mama, ang mga nakalaro ko po, may mga papa sila. Tinatanong din po nila kung nasa ng papa ko. Nakangusong saad ng anak ko. Oo anak, may papa ka. Lahat tayo mayroong papa. Sa wakas, nasagot ko ang tanong na iyon pero hindi ko maiwasang mautal. Nasan po ang papa ko? Tanong ulit ni Isay na hinihiling ko sana'y wala ng kasunod. Di pa ako handang sabihin ng totoo sa kanya. Oo, matalinong batang anak ko pero sa murang edad niya, hindi niya pa maintindihan ang rason kung bakit di namin kasamang papa niya. Baby kasi, huminga muna ako ng malalim. Hindi mo pa maiintindihan. Pero promise ni mama na kapag nasa tamang edad ka na, sasabihin ko sa iyong lahat. Okay po ba yon? Tumango naman siya. Niyakap ko na lang si Pamela at di ko na mapigilan na mapaiyak. Kaya tinayaan ko na lamang na lumandas sa mukha ko ang mga luha na pumatak galing sa mga mata kong pagod na pagod sa pag-iyak. Hating gabi nagising ako dahil sa naramdaman kong mainit ang anak ko at nakumpirma ko ang nilalagnat si Pamela. Kaya dali-dali akong tuwi at binuksan ang ilaw para hanapin ang gamot niya sa lagnat. Mabuti na lang at may natira pa. Pumunta muna ako sa kusina para ipagtimpla ng gatas ang anak ko at kumuha rin ako ng biskwit. Mabuting may laman ng tiyan bago siya uminom ng gamot. Pamela anak, marahan ko siyang tinapik-tapik. Baby, gising ka na muna. Mama? Arata sa boses niya ang antok. Bangon ka muna baby.
Iinom ka ng gamot para mawala ang fever mo. Dahan-dahan naman niyang iminulat ang mga mata. Tinulungan kong bumangon ng anak ko at pinaupo ko siya at saka nilagyan ang likod niya ng unan para na maging sandalan niya at maging komportable siya. Isinawsaw ko sa gatas ang biskwit. Yon kasi ang gusto ni Pamela. Hinipan ko muna bago sinubo sa kanya. Say baby. Hanggang sa maubos niya ang biskwit at nang lumamig ng gatas, pinainom ko ito sa kanya. Saka ko siya pinainom ng gamot. Kinarga ko si Pamela pagkatapos ay pinatulog siya ulit. Kinabukasan, pagkagising ko, kinapa ko agad ang anak ko kung mainit pa. Mabuti na lang pinagpawisan na siya. Inalis ko ang pagkakayakap sa akin ni Isay para makabangon na ako at makapaghanda ng almusal. Bago ko pumunta ng kusina, binihisan ko muna si Pamela para hindi matuyuan ng pawis. Pagkatapos ko maganda ng almusal, siya namang pagbukas ng kwarto at lumabas ang anak kong bagong gising. Good morning po, Mama. Humihikab na bati niya sa akin. Good morning din, baby ko. Nilapitan ko si Pamela at tinalikan sa pisngi. Kinalaga ko siya patungo sa kusina. Kagabi, nilagnat ka, anak. Dapat di ka na muna bumangon. Hahatiran na lang kita ng breakfast mo dun sa kwarto. Okay na po ako, Ma. Ngumiti siya sa akin. Ganyan yan, para hindi ako mag-alala sa kanya. Sure? Sure na sure po. Sabay thumbs up niya pa. Kumuha ako ng tubig at lumapit sa may lababo habang karga-karga pa rin si Pamela. Mumug ka na muna, anak. Pagkatapos namin mag-almusal, pinagpahinga ko muna si Pamela sa kwarto at ako naman sinimulan na ang paglaba. Nakikibaka ako dito sa mga kapitbahay namin. Kuminsan inutusan ako ng kakilala kong online seller na mag-deliver ng orders. Sa ganang paraan kumikita ako at sa awa naman ng Diyos, nairaraos ko naman ang buhay namin ng anak ko sa araw-araw. Kinahapunan, hahatiran ko na sana si Pamela ng merienda sa kwarto nang sumigaw ito at umiiyak na tinawag ako. Mama! Mama! Kaya agad akong tumakbo patungong kwarto namin. Bakit, baby? Naabutan ko siyang panay ang kamot sa katawan. Anak, ba't ang dami mong rashes? Makati po. Umiiyak na sambong niya sa akin. Huwag mong kamutin, anak, baka lumala. Inaplos-saplos ko ang braso niya. Teka't kukunin ni Mama ang wipes at pulbos mo, ha? Namakuha kong wipes at pulbos, pinalik kong atensyon kay Isay. Sobra na ako nataranta na makita kong may lumalabas sa dugo mula sa ilong niya. Mrs.? Hindi ko napansin ang tawag sa akin ng doktor. Ang mahalaga malaman ko kung anong kalagayan ng anak ko. Dok, ano pong naging findings ninyo? Sa anak ko? As you've said to me, your daughter has the symptoms of fever, nose bleeding and rashes. And sad to say that, bad news, your daughter has dengue fever. Kailangan niya ma-confine para mabantayan siya rito. Based sa result ng blood test, bumaba po ang platelets niya kaya dumaranas ang inyong anak ng pagdurugo ng ilong. Tahimik lang ako nakikinig sa doktor at nagtanong ako kung ano pa magiging epekto ng dengue sa katawan ng anak ko. If the number of platelets is too low, excessive bleeding can occur. Kaya mahirap na po kapag bumaba pa ang platelets niya dahil kakailangatin po natin ng blood transfusion para po sa anak ninyo. Pagpapaliwanag ng doktor. 2 araw na kami sa ospital, pero hindi pa rin bumubuti ang lagay ng anak ko. Pababa na pababa ang bilang ng platelets sa katawan niya. Halos oras-oras nagdarasal ako na sana gumaling na ang anak ko. Hi Mars! Bati sa akin ng kaibigan kong nurse, si Kendra. Palagi siyang dumaraan sa amin dito para kamustahin ng anak ko. Magana na bang kumain si Pamela? Hindi pa rin, pero okay na rin kahit paunti-unti. Nagrereklamo siya na wala naman daw kasing lasang pagkain. Naku, ganun talaga pag may sakit. Sana gumaling na agad tong baby girl na to. Inaplos niya ang buhok ng anak kong natutulog. Nakakamiss ang kakulitan nitong inaanak ko. Yun nga rin ang pinagdadasal ko eh. Mars nga pala, pwedeng pakibantayin mo na si Pamela. Sasaglit lang ako sa bahay. Sure, Mars. Maraming salamat, Mars, ha? Kumuha lang ako saglit ng mga gamit na kakailanganin ni Isay. Pero pagbalik ko, sinulubong ako ng humahangos na si Kendra. Mars, si Pamela. Habol-habol pa ang kanyang hininga. Ano? Naiiyak na ako. Nagdugo na naman ang ilong ni baby girl. Nag-undergo ulit siya sa blood test. Bumaba pa ang bilang ng platelets niya. Kaya't ang sabi ng doktor, kailangan na raw talaga mag-undergo sa blood transfusion si baby Isay. Nanghina ang mga tuhod ko dahil sa mga narinig. Pinilit kong humakbang at inalalayan ako ni Kendra para puntahan ang anak ko.
Na makita ko ang kalagayan ni Pamela na naka-oxygen, doon na bumuhos ang luha ko. Mars nga pala. Si Kendra habang inaalo ako. Bad news ulit dahil walang stock ng dugo na kapareho ng blood type ni Baby Pam. Nagkaubusan kasi dahil marami rin ang nangangailangan eh, kaya kailangan natin humanap ng donor. Tinanaw ko ang napakataas na building bago ako pumasok sa loob. Sana lang nandito siya. Ang alam ko kasi dito siya magtatrabaho sa kumpanya ng pamilya nila after niya makagraduate. Sana lang nandito ka, Douglas. Taimtim kong hiling. I need to do this and I should do this. Kailangan siya ng anak ko ngayon, ng anak namin. Douglas POV. Sir, did you get it? Clear po bang lahat, sir? My secretary caught my attention na nagpabalik sa akin sa katinoan. Oh, sorry. What is it again? I asked him patiently. Ang meetings niyo po with the investors, ipinapaalala ko po kayo ng oras. Sir, mukhang wala po kayo sa sarili. Napakamot siya sa ulo. Oh, I'm sorry. I'm just tired. Paki-notes na lang. Titingnan ko na lang mamaya. Sumandala ko sa swivel chair na kinaupuan ko. Sinunod niya naman ang utos ko bago lumabas sa opisina ko. I opened my laptop and start my works to be done. Pero nawawala talaga ako sa wisyo kaya isinara ko na lang ulit ang laptop. I closed my eyes and gently massaged my temple. At sa pagpikit na mata ko'y naalala ko na naman ang naging tagpo namin ni Jessica sa mall. I cannot focus on my work and I had sleepless nights after that encounter. May kakaibang saya ako naramdaman nung araw na yon, but I also felt hatred. Bigla ako nagalit dahil hindi niya mapagbigyan ng sariling anak. Parang may mabigat sa dibdib ako naramdaman, lalo na nung sa pagtalikod nila. I saw the sadness in her daughter's eyes, na mas nagparamdam sa akin ng kalungkutan. I felt a strange feeling when I saw the sadness on that kid before she learned on the shoulder of her mother. I really wanted to follow them that time. May kung anong kasing humihila sa akin papunta sa kanila. But Isabel wants to buy that doll. Natagalan pa kami dahil binayaran pa namin yon at mahaba ang pila sa counter. Kaya't gustuhin ko bang habulin sila na wala na sila sa paningin ko. I opened my eyes when a telephone on my television rang. Hello, sir. My secretary is on the other line. What is it? The receptionist called a while ago to inform me that there's someone who wants to talk to you. Importante raw po. Please ask the name of that someone. Tinanong ko na po kanina. She's Jessica Romero. She has no appointment with you, sir, but she badly needs to talk to you. Is it okay with you, sir? I paused a second because of the name I heard. Sir? Okay. Please let her in. Papuntahin mo siya dito sa office ko. I should talk to her para na rin malinawan ang isip ko. Ilang minutong lumipas na may kumatok sa pinto ng opisina ko. Sigurado akong siya na yun. Come in. Nalawagan ko ang korbata ko at inayos to para maging presentable. Pagkapasok niya balang nagsalubong agad ang tingin namin. I noticed that her eyes were swollen. Huwag niyang sabihin umiiyak siya dahil sinasaktan siya ng asawa niya. Have a seat. I pointed chair in front of my office table. Thank you, she said as she seated. What brings you here? I calmly asked her. Douglas, kailangan kita ngayon. Yumuko siya at pinahira ng luhang tumutulo. Kakapalan ko ng mukha ko. Kailangan ko kasi talaga ang tulong mo eh. What kind of help? Tulong para sa anak ko. Again? Where's the father of your child? Nasa harapan ko, she said directly to my eyes. I am not joking here, Jessica. Hindi din ako Stop it! Tumayo siya. Please hear me out. Umiiyak na pakiusap niya. Douglas, hindi ko sinasabi to para perahan ka o anuman. Then what? Nahampas ko ang table at napatayo na rin. Kailangan ka ng anak natin ngayon. She needs blood. Ikaw lang ang alam kong kapareho ng blood type ni Pamela. Pareho kayo ng blood type, Douglas. Hindi man yun malakas sa ebidensya para paniwalaan mo. Dahil may nagkakapareho naman talaga ng blood type pero please lang maniwala ka. Please? What? She needs blood for what and where is she now? Naka-confine sa ospital. Fix yourself and please stop crying. Hindi yan makakatulong. Namumugto lang ang mata mo kakaiyak. I said to her as if I'm her father. Pero tinutudso ako ng utak ko that I am concerned to her. I immediately got my car keys in the drawer. Let's go. Lumabas agad ako ng opisina at sumunod naman siya sa akin. Dinaan ko muna ang table ng sekretary ko. James, cancel all my meetings and appointments.
Inform them that there is a sudden emergency. Sinalubong agad ako ni Jessica sa hallway ng ospital. Kamusta? Inayos ko muna ang coat ko at tinubad ka kanina dahil kinuhanan ako ng dugo. Successful. Ay, salamat sa Diyos. Maraming salamat, Douglas. I saw her genuine smile. I just nodded. By the way, ipinilipat ko siya sa isang private room. Nakita ko, nag-iba ang emosyon sa mukha niya. Ha? Kung nag-aalala ka sa bills, ako nang bahala sa lahat. Maraming salamat talaga. No need to thank me. I just want what's good for my daughter. Baka sa mukha niya ang gulat. Naniniwala ka? There's a lot of things we should talk about. But for now, mas kailangan tayo ng anak natin. Let's go to the room where she is. Pagpasok namin sa isa sa mga private room, nakita ko siyang mahimbing na natutulog. Sumilay ang ngiti sa labi ko na makita ko kung gaano siya kaganda. Lumapit ako sa hospital bed na kinahigaan niya at umupo sa upuang katabi nito. Hi, baby. Sinimulan ko siyang kausapin na parang gising na siya. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng masasamang bagay at desisyong nagawa ko. Sa mga panahong naging saradong isip ko at naging bulag sa katotohanan. Promise, I will make it up to you, anak. I love you so much. I kissed her forehead. Lumapit sa amin si Jessica habang nagpupunas ng luha. Umupo sa space ng hospital bed sa may paanan ng anak namin. I named her Pamela Dayan. Panimula niya. Inisip ko kasi noon na kahit wala ka sa tabi niya, may naalala pa rin siya mula sa'yo. Kasi yon ang gusto mong pangalan kapag babae ang magiging anak natin. Pam ang nickname niya, kagaya na rin ng gusto mo. Kasi sabi mo ang cute pakinggan. She chuckled before she continues. Bago nagkasakit si Pam, nagtanong siya kung may paparaw ba siya. Ang araw na yon ang kinatatakutan kong dumating dahil di ko alam kung ano pang isasagot ko oras na maghanap siya ng tatay. I moved close to her. I cupped her face to wipe her tears. I'm so sorry, Pam. Sorry for being such a jerk. Sorry if I doubted you. She smiled at me but I knew she's still in pain. Nakalipas na yon. Ang importante nandito ka. Mama? Sabay kaming napaharap sa anak namin. Napatayo ako at Jessica naman agad nilapitan ng anak namin. Baby, okay ka na ba? Wala na bang masakit sa'yo? Sabihin mo kay mama pag may hindi ka magandang nararamdaman. I'm okay na po, ma? She answered with a low voice. Her eyes met mine and she stares at me for a second, bago ibinalik ang tingin kay Jessica. Sino po siya, mama? Napaharap sa akin si Jessica at gumiti. She sat on the chair in front of our daughter. Anak, natatandaan mo ba nung araw na hinahanap ang papa mo? At yung lalaki nakita natin sa mall, siya yon, baby. Opo, ma. Ibinalik niya ulit ang tingin sa akin. Dahil mabait ang baby Pam ko, sabi ni Papa Jesus, bibigyan niya ng papang baby ko. Siya po bang papa ko na binigay ni Papa Jesus? Jessica nodded. Opo, baby. Papa ko! Sinabi niya ang mga katagang iyon habang nakatitig sa akin na puro ng tuwa ang mga mata niya. Namuo ang luha sa aking mga mata nang marinig kong pagtawag sa akin ng aking anak. Papa? Anak? Yan ang unang salitang namabas sa bibig ko habang unti-unti ako lumalapit sa kanya. Gusto kitang mahag, Papa. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking mukha. Tinulungan ko ang anak kong dahan-dahan makabangon, tsaka ko siya niyakap na mahigpit. Niyakap ko siya na parang pinupuno ko yung mga araw na wala ako sa tabi niya. Pagkatapos nun, pinakawalan ko na siya sa yakap na pinagsaluhan namin at halikan siya sa noon na maraming beses. Happy po ako ngayon dahil magaling na po ako at may papa na rin po ako. Kaya mas super duper happy po ako. Napangiti ako dahil nakikita kong masaya siya. Pero ba't po kayo nagka-cry si mama po? Di po kayo happy? Curiosity was in her face. Tinignan ko si Jessica na ngayon nagpupunas na nga ng luha. Baby, happy rin kami ni mama mo like you. Tears of joy ang tawag kapag umiiyak ang tao sa sobrang tuwa. Ay, ganun po pala yun? She chuckled kaya't napatawa rin kami ni Jessica. Tumingin siya sa kanyang mama. Gusto ko na pong umuwi, ma. Para sabihin ko na po sa mga kalaro ko na may papa na rin po ako. Bumalik ang tingin niya sa akin. Ipapakilala po kita, papa, sa playmates ko po. Sure, baby. I kissed her again. Marangin na po si Jessica, ang buhok ng anak namin. Kaya anak, magpagaling ka na agad para makauwi na tayo. Mama, okay na nga po ako eh. She's pouting. Sure na ba talaga niyan, baby?
Wala ka nang nararamdamang sakit? Wala na po. Ay, ano po pala ma? Nagugutom na po kasi ako eh. Oo nga pala. Hindi pa ako makain ng baby ko. Sige, bibili ako ng pagkain sa labas. Jessica was about to stand, kaya pinigilan ko siya. Ako na ang bibili. Ayos lang ako. Ako na. I held her hand. No, I insist. Ikaw na maiwan dito sa anak natin. Okay. It is already 9 o'clock in the evening na mapatulog si Pam after ko siyang pakainin. Gusto niya kanina na akong sumubos sa kanya ng pagkain. She's a very sweet daughter. After niyang kumain, marami pa siyang kinuwento sa akin tungkol sa mga kalaro niya. Hindi pa nga sana matutulog kung hindi na sinaway ni Jessica. Late na rin kasi at kailangan pa magpahinga ng anak namin. She needs a full recovery for her to discharge. Please move the schedule. Okay, thank you James. Tinawagan ko ang sekretary ko para ipamove ang schedule ng appointments and meeting ko sa buwan niya. When I ended the call, tinignan ko si Jessica na ngayon ay humihikab na. May couch na sa gilid nitong private room at doon siya ngayon nakaupo. I sat beside her. Jessica? Lie down here. I tap my lap. Use my lap as your pillow. Wag na. Okay lang ako. Pwede rin naman akong tumabi kay Pam. Hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Please, alam kong puyat ka na sa ilang gabing pagbabantay sa atin. Come here. I tapped my lap again. She changed her position to lie down and I laid her head on my lap. Thank you. Sinimulan ko ng haplusin ang buhok niya. Ilang minuto na lumipas pero gising pa rin siya. So ako na nag-open ng topic. Jessica, alam kong huli na ang paghingi ko ng tawad. Pero hindi ako magsasawa mag-sorry sa mga nagawa ko sa iyo at sa anak natin. Tinignan kong aming anak na payapang natutulog. Pwede mo na ba akong sagutin, Jessica? Bakit ka nagsinungaling sa akin nung araw na yon? Naghintay ako ng sagot mula kay Jessica, pero nang tingnan ko siya ay mahimbing ang kanyang tulog. Jessica's POV. Pagmulat ko ng mga mata, mukha ni Douglas ang bubungad sa akin. Tulog pa siya. Dahan-dahan akong bumangon at inat ng katawan. Bumaling ulit ako sa kanya. Inayos ang kanyang upo para maisandal sa upuan. Kawawa naman ang lalaking to. Natutulog na nakaupo. Bulong ko. Tumayo ko at sinek si Isay. Mahimbing pa rin talaga ang tulog niya. Hinalikan ko muna ang anak ko bago pumasok ng CR. Naghilamas pa ako at nagmumog. Nagbihis din ako ng damit. Inayos ang pagkakatali ng buhok ko. Pagkalabas ko mula sa CR, pinagbasdan ko ang mag-ama na parehong mahimbing ang tulog. Maya-maya lang napaisip ako na may uuwian din palang pamilya si Douglas. Baka kagabi pa siya hinahanap. Baka yung pausap niya sa phone kagabi asawa niya yon. Iwinaglit ko na muna ang isiping iyon. Habang tulog pa ang mag-ama, lumabas muna ako para bumili ng pagkain pang breakfast. Pagbalik ko ay naabutan kong gising na si Douglas. Good morning, bati niya sa akin. Kanina ka pa gising? Good morning din. Kani-kanina lang ako nagising. Lumabas ako para bumili ng breakfast natin. Pinakita ko sa kanyang paper bag na hawak-hawak ko na naglalaman ng pagkain. Lumapit ako sa mesa, katabi ng couch, para ihanda ang mga binili ko. Kain ka na. Kuha ko sa atensyon ni Douglas. At nga pala, kaya ka naman bantay na mag-isa si Pamela. Pwede ka na munang umuwi. Baka kasi hinahanap ka na sa inyo? Bakit parang pinapaalis mo na ako? Kunot noong tanong niya. Hindi naman sa ganon. Baka kako inahanap ka na sa inyo? Ng asawa at ng anak mo. What are you talking about, Jessica? Di ba anak mo yung kasama mo sa mall? Kumunot ulit ang noon niya. Oh, she's Isabel. Oo, yung anak mo. Baka hinahanap ka na at pati ng asawa mo. Lumapit siya sa akin at pumunta sa may likuran ko. Di ako nakagalaw nang bigla siyang yamakap sa akin mula sa likod. You know what, Jessica? Hanggang ngayon silosa ka pa rin. Napaigtad ako dahil sa kaliti nang tumawa siya habang nakasiksik ang ulo sa leg ko. Na mapagtanto ko na talaga ako anong posisyon namin. Agad ko nang inalis ang mga braso niya na nakayakap sa akin at saka ko siya hinarap. Hindi ako nagsaselos. Saka wag kang yayakap na lang bigla-bigla. Tumawa na lamang siya. Akala niya siguro nakakapagbiruan ako.
Ang sinasabi ko lang naman, baka inahanap ka na sa inyo. Mag-almasal ka na nga lang dyan. Nilampasan ko siya at tumabi na lang sa anak ko para iwasan ang awkwardness sa pagitan naming dalawa. Anak, last na. Say, pinapakain ko ng soup si Pam nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kendra. Marcy, nandito pala kayo. Pinuntan ko kasi kayo sa dati pero wala na pala kayo ron. Kaya tagtanong ako, nandito nga raw kayo. Oo, Mars. Pasensya na kung di na kita nasabihan ha. Nawala na kasi sa isip ko eh. Bago kasi ilipat dito si Pam, nakauwi na si Kendra dahil tapos na ang duty niya. Okay lang yun, Mars. Binaling niyang atensyon kay Pam. Hi, baby Pam. Are you okay na? Hello po, Ninang. Okay na po ako. Nakangiti at masiglang sagot ni Pamela. Ayun, very good. Magaling ng inaanak ko. Pakis nga si Ninang. Hinalikan niya ang pisngi ng anak ko at saka bumaning ulit sa akin. Mars, madidischarge na rin siya sabi ni Dr. Pascual at pwedeng sa bahay niyo na lang magpahinga. Oo nga raw Mars, kagagaling pa lang dito ni Doc at binalita niya ang good news. Buti na lang at pumayag yung pinuntahan mo kahapon no? Sakto naman, bumukas ang pintuan ng CR at lumabas mula doon si Douglas. Uy Mars, sinong gwapong nilalang na yan? Pasimple akong kinarot ni Kendra. Siya yung pinuntahan ko. Mahina ang boses. Nasagot ko sa kanya. Papa, tapos na po ako mag-breakfast. Magilan saan ni Pam na mapansin ang papa niya. Very good talaga ang baby ko. Tumabi si Douglas sa anak namin. Mars, tatay ni Pam? Tanong ulit ni Kendra. Oo, alata sa mukha niya ang gulat. Bumaning naman si Douglas sa amin. Douglas, si Kendra nga pala kaibigan ko. Dito siya nagtatrabaho. Hi Kendra, simpleng bati ni Douglas. Hello, ang pogi. Kaya palang ganda ni Pamela. Pabebeng saan ni Kendra. Pasimple ko rin siyang kinurot saka ako tumayo para ilagay ang pinagkainan ni Pam sa mesa. Ninang ko po siya, Papa. Dinig kong pagkukwento ni Pamela sa kanyang ama. Sumunod naman sa akin si Kendra at pabulong na kinausap ako. Marcy, ang daya mo talaga. Di mo man lang sinabi sa akin siya palang tatay ni Pamela. Mars, mahabang kwento kasi. Sasabihin ko sa'yo pag may oras tayo magtsikahan. Sinabi mo yan na, tsikahan tayo. Pogi pala niya talaga, no? At mukhang mayaman. Mukha nga mo talaga. Tawa ko rin sa kanya. Totoo naman kasi, tingnan mo. Pang mayaman tong room, naka-private room. Sana all Mars. Ayan na naman siya sa pasimpleng pagkurot. Di naman sa pinapaalis kita Mars, pero may duty ka ngayon, di ba? Iniba ko na ang topic dahil alam kong mangungulit lamang to. Ay oo nga pala. Sige, babush na. Basta tsikahan tayo Oo na. Bye-bye, Pam. Mauna na ako, Douglas. Tinanguan lang ni Douglas si Kendra. Excited ka na, anak? Tanong ko kay Pam habang binibihisan siya. Opo, ma. Ayoko na rin po kasi dito eh. Palagi nilang akong inaano yung nitutusukan, ma. Nakangusong sagot niya. Kinukuhaan ka kasi ng dugo, anak, para i-check doon ang platelets mo. Kaya sa sunod, wag ka na dapat magkakasakit para di na tayo bumalik dito, ha? Opo, ma. Yumakap siya sa akin at tumalik sa pisngi ko. Excited na rin po ako makita ang house ni Papa. Sabi niya po maganda po ron. Hindi sa inuupahang bahay namin kami uuwi ngayon, kundi sa bahay ni Douglas. Ayoko nga sanang pumayag kasi paano na lamang kung nandun ang pamilya niyang sinasabi niyang bahay. Ayoko pa naman ng gulo. Okay na sa akin maging ama siya kay Pamela at susuporta niyang anak namin. Pero sa huli wala rin ako nagawa kaya't pumayag na rin ako. Gustong gusto rin kasi ni Pamela. At sinabi rin sa akin ni Douglas na darating daw ang magulang niya galing bakasyon. Ipinaalam niya kasi ang tungkol kay Pamela at gusto raw na makita ng mga itong apo nila. Bumukas ang pinto. Pumasok si Douglas. Lumabas siya kanina para bayaran ng bills. Are you two ready? Yes po, Papa. Si Pamela na kanina pa excited. Okay, let's go. Kinuha sa akin ni Douglas si Pamela at kinaraga. Pati yung mga gamit namin nakalagay na sa bag, binitbit niya rin. Ako na, Douglas. Kaya ko naman yan. At saka mabigat si Pam. Ako nang bahala magbitbit sa mga gamit namin. Present ako. I can manage, Jessica. Let's go. Wala na ako nagawa kundi sumunod na lang sa kanila. Nagsimula na mag-drive si Douglas. Nasa passenger seat ako at kandong ko si Pamela na walang tigil na naman sa pagkukwento. Pero mabuti na rin yun para hindi awkward sa amin ni Douglas. Pero maya-maya lang din nakatulog na si Pam kaya naging tahimik hanggang makarating kami sa bahay ni na Douglas. May kasambahay na nagbukas ng gate. Unang bumaba si Douglas at pinagbuksan niya kami.
Kinuha niya sa akin si Pamela at sunod naman akong bumaba. Yaya Lusing, pakikuha na lang po ng mga gamit sa loob ng kotse. Utos niya sa kasambahay na kanina'y nagbukas ng gate. Sige po sir, let's go inside Jessica. Pumasok kami sa loob at tumakyat pa itaas. Pumasok si Douglas sa isang kwarto at sumunod din ako papasok. Nahiga niya si Pamela sa malaking kama. Magpahinga ka na rin muna. I will go to the kitchen. Magpapahanda ako ng pagkain. Pagdating na rin kasi ni Mom and Dad. Tinanguan ko naman siya. Pagkalabas si Douglas, sinilibot ko ng tingin sa kwarto. Malaki ang kwarto at mukhang lahat ng gamit dito ay sa kanya. Panlalaki rin ang disenyo ng kwarto. San kayang mag-ina niya? Darating pa mga magulang niya na ngayon ko lang personal na makikilala, kaya kabado ko. Bigla tuloy ako ng uhaw sa isiping yon. Mahimbing naman ang tulog ni Pamela kaya't lumabas muna ako para makainom. Pababa pa lang sana ako nang biglang may pumasok sa main door. Kisa kasi mula dito sa taas ng hagdanan ang pintuan papasok sa sala. Sila na ata ang mga magulang ni Douglas. May kasama rin silang bata at namumukhaan ko ito. Siya yung bata na kasama ni Douglas sa mall. Dada! Sigaw ng bata kay Douglas na kagagaling pa lang mula kusina. Agad naman kinarga ni Douglas ang bata at biglang dumoble ang kaba ko na may pumasok pang isang magandang babae na kamukhang kamukha ng bata. Pabalik na sana ulit ako sa kwarto nang biglang dumako ang tingin ni Douglas sa pwesto ko. Jessica? Tawag sa akin ni Douglas kaya't lahat sila'y napatingin sa akin. Baby, kay mami mo muna ikaw. Rinig kong sad ni Douglas at binigay niya ang bata sa ina nito. Umakyat si Douglas patungo sa pwesto ko. Come here, Jessie. Ipapakilala kita sa kanila. Hindi naman ako nakapalag nang hinawakan ako ni Douglas sa bewang at iginiya pababa ng hagdanan. Ma'am, Dad, she's Jessica, the mother of my daughter. Pagpapakilala sa akin ni Douglas sa mga magulang niya. Magandang hapon po, bati ko sa kanila at saka ako nagmano. Magandang hapon din iha, bati nila pabalik. And this is Celine at ang anak niya. Turo niya sa babae at doon sa bata. Naguguluhan na talaga ako. Oh my God, Cass! Magaling kang pumili. Hi, I'm Celine. Bulalas ng babae na ikinagulat ko. Lumapit siya sa akin at nakipagbeso-beso. Call me Ate Celine na lang. I'm Douglas' cousin. And this is my daughter, Isabel. Baby, say hi to your tita. Hi po tita. She looks familiar. Mommy, inosenteng saad ng bata habang nakatitig sa akin. Ninitian ko lang si Isabel at nilipat ko ang tingin kay Douglas. Tiningnan ko siya ng masama nang makita kong may pilyong ngiti na umukit sa mga labi niya. Diyos mio, kung ano-anong pinag-iisip ko at itong lalaki naman sa harapan ko ay hindi agad sinabi ang totoo. Where's my apo, Douglas? Tanong ng ina ni Douglas. Nagsiupuan kami sa sofa na nandito sa sala. Ang pinsan naman ni Douglas ay nagpaalam saglit na pupunta sa garden dahil may kausap ito sa phone, kasama ang anak nito. She's sleeping, ma'am, sagot ni Douglas sa ina. Saan? Kanina pa hindi mapakali itong mami mo. Saad naman ng ama ni Douglas. After you called yesterday. Nag-impake siya agad ng mga gamit para makauwi na kami. Oh darling, wag mo akong pagtawanan. Ikaw nga, you cried kahapon nang malaman mong may apo na tayo kay Douglas? Pangaasar din ng ina ni Douglas sa asawa nito kaya nagkatawanan kami. Mama, sabay-sabay kami napalingon sa pinanggalingan ng iyak. Agad nilapitan ni Douglas ang anak namin na nasa taas na pala ng hagdanan. Umiiyak habang kinukusot-kusot pang mga mata. Si mama po, tanong ni Pamela sa papa niya. There is mama oh, turo sa akin ni Douglas pagkababa nila. Tumayo ako't lumapit sa kanila para punasan ang mukha ni Pamela. Umiiyak ito dahil wala ako sa tabi pagising niya at nasa hindi pamilyar na kwarto pa siya. Is she may apo na? Lumapit sa amin ang ina ni Douglas at hinaplos ang mukha ni Pamela. Ang laki-laki na pala ng apo ko at ang ganda-ganda pa. Kinuha niya si Pamela kay Douglas. Mama, tumingin sa akin si Pamela. Anak, bless ka dali. Lola mo siya, baby. Utos ko kay Pamela. Sinunod naman ako ni Pamela at nagmano sa lola niya. Apo, siya naman si lolo. Umupo ito sa tabi ng asawa. Look darling,
Our apo is so adorable. Bless po. Nagmano si Pamela sa lolo niya. Ang lolo naman ang nagkarga kay Pamela. Napakaganda naman ng apo ko. What's your name, apo? Pamela Dayan po. Pampong nickname ko. Sagot ni Pamela habang pinaglalaroan ng mga daliri sa kamay. Ganyan siya kapag nahihiya. Pati pangalan ang ganda-ganda. My goodness son, hindi ko alam kung matutuwa ako sa iyo o ano. Binalingan ni Douglas ang ama niya. Palagi ko naman sa iyo noon pinapaalala na huwag mong tatakbuhan ng kung sino mang babaeng mabubuntis mo. Pero hindi ka pa rin nakinig. Tingnan mo, ang laki-laki na nitong apo namin. Ilang taon na nga uli itong apo namin? Mag-6 na taon na po, magalang na sagot ko. Naku Douglas, Dad, napakamot naman sa ulo si Douglas, na parang batang pinapagalitan ng tatay niya. Umupo na ulit ako at tumabi sa akin si Douglas. Darling, mamaya mo napagalitan yung sutil na anak natin. Naririnig ka ng apo natin. Pabayaan mo yan, may bago naman na tayong baby. Right, apo? Hinalik-halikan niya si Pamela. Love na love yan ni Lola. Si Pamela naman ay tahimik lang. Bagong gising kasi kaya hindi madaldal. Oh mo, she's so cute and beautiful. Si Ate Celine nakababalik pa lang mula sa labas at hawak sa kamay ang anak niya. Mommy, is she my cousin? You're talking about while we were in the car? Baby siya ni Dada? Tanong naman ng anak nito. Tinanguan si Isabel ng mami niya. Yes anak. Lumapit si Isabel kay Douglas. Dada, what's her name? Nang baby niyo po. She's Pamela baby. Sagot ni Douglas kay Isabel. Nagpakandong naman si Isabel sa ina ni Douglas. Hi Pamela, I'm Isabel and I'm your cousin. Pagpapakilala ito kay Pamela na nakakandong din sa ama ni Douglas. Hello, tipid na sagot ni Pamela. Kahit kasi madaldal si Pamela, nahihiyayan kapag maraming tao at bagong kakilala niya pa lang. Apo, Pamela, call her Ate Isabel. 7 na kasi si Ate Isabel kaya you should call her ate, okay? Tumangon naman si Pamela sa sinabi ng lola niya. At siya naman si Tita Celine mo. Siya ang mami ni Ate Isabel. Umupo si Ate Sasha sa kaharap naming sofa. Hi baby Pamela, you're so beautiful naman. Thank you po. Hello po Tita Celine. She's so cute talaga. Ang ganda pa, mana kay Jessica. Alam mo sa'yo ha, pangaasam ni Ate Celine kay Douglas. Nang matapos ang meriendang pinagsaluhan namin sa bahay ni na Douglas ay umuwi muna ako sa inupahan naming apartment dahil kukuha ako ng mga damit namin ni Pamela. Doon na kasi kami pinapatulog ng mga magulang ni Douglas sa bahay nila. Ipinagmaneho ako ni Douglas pa uwi. Tahimik lang ang naging buong biyahe namin. Nang nasa malapit na kami, tinuro ko kay Douglas kung saan banda ang tinitiran namin. Diyan lang sa may tabi Douglas, agad niya namang inihinto ang kotse. Nasa gilid lang ng daan ang bahay namin. Nang makapasok kami, ay pinaupo ko muna siya sa upuang nasa sala. Sa kwarto lang ako, kukuha ng mga damit. Paalam ko sa kanya bago pumasok sa kwarto. Maya-maya lang habang pumipili ako ng mga damit namin ni Pamela, ay biglang pumasok si Douglas sa kwarto. Jessie, kanina ka patahimik. Is there a problem? Douglas naman kasi, hinarap ko siya. Hindi mo agad sinabi ang totoo. What? Yung akala kong anak mo si Isabel at akala kong may asawa ka na? I didn't confirm it also. Ngisi niya sa akin. Ayan ka na naman. Akala mo kasi palagi ako nakikipagbiroan sa'yo. We're even. Akala ko nga rin naman may asawa ka na. Yung akala mong ama ni Pamela? Umiling-iling na tumalikod ako sa kanya. Jessie, can we talk now? Nag-uusap na tayo hindi ba? Nilagay ko sa bag ang mga damit namin ni Pamela. I mean, about the past. I just wanted to clear things between us. Past na yun, hayaan mo na. Hinawakan niya ako sa balikat at pinarap sa kanya. Still, we need to talk about it. Why did you lie to me, Jessica? Gusto mo ba talagang malaman kung bakit ako nagsinungaling? Inalis kong kamay niya sa balikat ko tumupo sa maliit na higaan namin dito sa kwarto. Alam mo Douglas, tinatanong ko rin kung bakit naniniwala ka kaagad sa mga kasinungalingan na nalaman mo. Ang sakit lang kasi ng mga panahon na yun. At yung sakit na yun ay dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. May tumakas na luha sa mga mata ko na agad kong pinunasan.
Gustong-gusto kong isumbat sa iyo ang lahat. Ang totoo kasi ikaw ang mali noon, pero sa akin napunta lahat ng sisi. Nung nag-break tayo dahil akala mo meron akong iba, na akala mo kasalanan ko lahat, na kami ni Marco habang tayo. Akala mo lang yun. Pinilit kong matawa. Hindi ko magagawang maghanap pa ng iba kasi mahal na mahal kita eh. At akala ko ganun ka rin sa akin. Mahal din kita, Jessica. Napamaang ako sa sinabi niya. Siguro nga minahal mo ko, pero ang pagmamahal mong yun ay hindi sapat para maging matatag ang relasyon natin noon. May tumulong luha na naman kaya pinunasan ko muna ito bago ako nagpatuloy. Si Marco lang kasi noon ang naiiyakan ko dahil hindi ko na maramdaman na may boyfriend ako nang bumalik si Sasha sa buhay mo. Tukoy ko sa naging girlfriend niya pagkatapos naming mag-break. Girlfriend niya nang nabuntis na ako. Ang sakit-sakit dahil tahimik ako nasasaktan habang palagi kayong magkasama. Halos gabi-gabi akong umiiyak noon at iniisip ko na mahirap pala talagang kalabanin ang first love ng taong mahal mo. Si Mesha talaga kasi ang nauna. Dati pa inililigawan ni Douglas si Mesha pero umalis ito patungong ibang bansa para doon mag-aral. Kaya nawalan sila pareho ng komunikasyon. After noon nagkakilala kami ni Douglas at niligawan niya ako. Kung ano-ano nang iniisip ko noon na baka hindi mo naman talaga ako totoong mahal. Na baka niligawan mo lang ako para makalimutan mo pandalian si Mesha. That's not true. Minahal kita, Jessica. Kung mahal mo o minahal mo nga ako, dapat nagkaroon ka ng tiwala sa akin ng mga panahong yun. Tanda mo yung araw bago mo ko pinaalis sa kondo mo na sinabi ko sa'yo na may pag-uusapan tayo. Kita ko na tumango siya. Nang araw din yun, tinawagan ko si Mesha at sinabi niya na magkita kami dahil may pag-uusapan daw kami. Kaya nakipagkita ako sa kanya, nasampal ko siya na magkaharap na kami nang sinabi niya sa akin na ipalaglag ko raw ang batang dinadala ko para hindi ko masira ang relasyon niyo. Siyempre hindi ako pumayag at doon ay pinaamoy siya sa akin kaya nawalan ako ng malay. Pagkagising ko'y nakahiga na ako sa kama at walang saplot katabi ang isang lalaki na hindi ko kilala. Pero alam ko sa sarili ko na walang nangyari sa amin na lalaking yun. Gusto ko sana sa iyong magsumbong pero galit na galit ka na sa akin dahil sa mga pictures na pakanalahat ni Mesha. Sunod-sunod na tumulong luha ko. Pero yung pinakamasakit ay yung pinaniwalaan mong mga bagay na walang katotohanan. Doon ko napagtanto na hindi mo naman talaga ako mahal kaya nagsinungaling na lang ako. Sabi ko na sa sarili ko, ipapaubayan na kita sa taong totoo mong mahal kahit kapalit nun ay sakit. Basta masaya ka, magiging masaya na rin ako. Ganon kita kamahal, Douglas. Ang tanga ko lang dahil akala ko mahal mo rin ako. Kaya na mapagtanto ko noon ang lahat, hindi ko na pinilit ang sarili ko sa'yo. Napasubsob ako sa palad ko habang walang tigil sa pag-iyak. Ang hirap ipilit ang sarili sa taong ayaw na sa'yo. Bulong ko sa gitna ng aking mga hikbi. Jessie, I'm very sorry. Lumod siya sa harapan ko at niyakap ako. Patawarin mo ako kung hindi ko muna inalaman lahat. Inalis niyang kami na nasa mukha ko at hinawakan ng magkabila kong pisngi. Hayaan mo kong bumawi. Please magsimula ulit tayo. Promise, Jessica, I'll make it up to you. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Umiling ako. Natatakot na ako. Takot na ako magtiwala ulit. Namahalin ka ulit, Douglas. No, please don't say that, Jessica. Kay Pamela ka na lang bumawi. Kasama ka, Jessica, magsisimula tayo ulit. Inalis kong kamay niya sa mukha ko. Ayoko na. Naputo lang sasabihin ko nang bigla niya akong siilin ng halik. Pinilit kong kumala sa halik pero masyadong malakas si Douglas. Matangkad siya kaya kahit nakaluhod siya sa harap ko at ako'y nakaupo sa kama ay magkapantay lang kami. Sinimulan niyang igalaw ang mga labi niya sa labi ko at namalayan ko na lamang ang aking sarili na sumasabay na rin sa bawat paggalaw ng mga labi niya. Nananatiling nakahawak sa likod ng ulo ko ang kanan niyang kamay habang ang kaliwang kamay niya ay nararamdaman kong marahang humahaplos pababa sa leeg ko na nagbibigay ng kakaibang kuryente sa aking katawan. Mula sa leeg pababa sa braso hanggang umabot sa bewang ko at mariin siyang pumisil doon bago ipasok ang kamay sa loob ng damit ko. Ang mainit na halikan namin ay patuloy pa rin hanggang sa dahan-dahan na niya ang binabang halik sa leeg ko dahilan para mapahawak ako sa magkabila niyang balikat. Douglas. Kasabay ng halinghing na lumabas sa bibig ko ay ang pagtunog ng cellphone niya.
Kaya bigla ko siyang naitulak at siya naman ay narinig kong mahinang napamura. Tumayo si Douglas at kinuha ang cellphone sa bulsa ng pantalon niya. I'll just answer this call. Hindi ko siya tinapunan ng tingin. Kaagad akong tumayo at inayos ang nagusot na damit ko. Tumalikod ako sa kanya para balikan ang kaninang ginagawa kong paglalagay ng mga damit sa bag. Nakakahiya ka, Jessica. Ang rupok mo kasi. Tudyo ng isip ko. Jessica, maya-maya lang ay tawag sa akin ni Douglas pero hindi ko siya hinarap. Hurry up, we need to go home. Kanina para umiiyak si Pamela, sabi ni Ma'am. Hinahanap na tayo. Doon na ako napaharap sa kanya. Tara na. Binitbit kong bag na naglalaman ng mga damit namin ni Pamela at nilampasan ko na siya. Let me carry that. Kinuha niya sa akin ang bag at siya nang nagdala. Nila ko na ulit ang pinto pagkalabas namin. Patungo na kami sa kotse nang may tumawag sa akin. Jessica, si Naymila pala, landlady ng inupahan naming apartment. Naymila, magandang gabi po. Ikaw nga. Tiningnan ko lang kasi nakabukas ang ilaw. Baka kako nandito na kayo. Nakalabas na ba si Pamela sa ospital? Opo, Nay, kanina lang pong hapon. Mabuti naman, dumako ang tingin niya sa kasama ko. Nay, si Douglas po, tatay ni Pamela. Sinagot ko na siya dahil alam ko naman na magtatanong si Naymila kung sino itong kasama ko. Douglas, si Naymila, landlady ng apartment. Good evening po, magalang nabati ni Douglas kay Naymila. Magandang gabi rin, iho. Tiningnan niyang mabuti si Douglas. Kay gwapo pala nitong asawa mo, Jessica. Napalunok ako dahil sa sinabi ni Naymila. Sige po, Nay, mauna na po kami dahil naghihintay na po sa amin si Pamela sa bahay ni na Douglas. Pakitingnan na lang po ang bahay. Salamat po. Buong biyahe ulit ay walang salitang namagitan sa amin. Naabutan namin na nasa labas ng gate ang maglola. Umiiyak si Pamela. Mama! Kaagad kong kinarga si Pamela pagkababa ko ng kotse. Diba nagpaalam si Mama na uuwi muna ako sa bahay natin? Bakit na naman po umiiyak? Pinunasan kong mukha niya. Hindi umimik si Pamela at sumiksik lang sa leeg ko. Baby, come here. Si Papa na magkakarga sa'yo. Ngunit, umiling lang si Pamela. Let's go inside. Mahamog na dito sa labas. Kanina nalilibang pa dahil kalaro si Isabel pero na umuwi na sina Celine ay nagsimula na kaming hanapin. Tumakbo na palabas sa tayo na pumasok dahil hihintayin daw kayo. Pagkakwento ng ina ni Douglas habang naglalakad kami papasok ng bahay. Pagkarating namin sa sali umupo kami sa sofa. Hinaplos kong likod ni Pamela. Pawis na pawis ka na tuloy anak. Iha, bihisan mo na si Pamela at punasan mong likod. Baka magkasakit kapag natuyuan ng pawis. Kagagaling pa lang sa ospital niyang apo ko. Baby, come here na kay Papa para hindi mahirapan si Mama mong magbihis sa'yo. Kinuha sa akin ni Douglas si Pamela at binigay niya sa akin ang bag. Kumuha ako ng damit ni Pamela sa bag at malinis na towel. Hinubad ko muna ang damit ni Pamela at pinunasan ang likod niya bago bihisan. Tinalian ko rin ang mahabang buhok ni Pamela habang kandong-kandong pa rin siya ni Douglas. Ma'am, sir, nakahanda na pong hapunan. Saad ng kasambahay na pumarito sa sala. Sige manang, susunod na lang kami sa kusina. Anak, Douglas, mauna na kayo sa kusina at tatawagin ko sa itaas ang daddy mo. Umakyat kasi kanina dahil sumakit daw ang likod niya. Dahil siguro sa biyahe. Okay, ma'am. Saan kami matutulog ni Pamela? Tanong ko kay Douglas pagkatapos naming kumain ay nagsiakyatan na kami papunta sa kanya-kanyang kwarto. Kailangan na rin kasing magpahinga ng mga magulang ni Douglas dahil pagod ang mga ito sa mahabang biyahe. Here in my room. Ikaw? Nautal pa ako. Naiilang pa rin kasi ako dahil sa nangyari kanina. Doon sa bahay namin. Dito rin. Oo nga naman, malamang kwarto niya to. Kung hindi ka komportable, I'll move in one of the guest rooms. Maagap ng Saad. Hindi, wag na, okay lang. Nakakahiya naman kasi. Sarili niya tong kwarto tapos siya tong lilipat. Nilapitan ko na lang si Pamela na nakaupo sa kama para hindi na humaba ang usapan. Naiilang kasi ako kapag naalala ko yung nangyari sa apartment. I'll just take a bath. Tinanguan ko lang si Douglas bago ko nilapitan ang anak namin sa kama. Pupunasan kita, baby. Kumuha ako ng wipes at pulbos. Hindi ka na nangangati, anak? Hindi na po, mama. Kaninang umaga pagising niya, wala na siyang rashes.
Binisan ko rin si Pamela ng pajama bago siya pinahiga. Dito ka po sa tabi ko, ma. Humihikab na sad sa akin ni Pamela. Tinabihan ko siya para makatulog na. Ilang minuto'y lumbas na si Douglas mula sa bathroom. Tulog na rin si Pamela. Napaiwas ako ng tingin sa kanya nang makita kong nakatawel lamang siya. Nang masigurado kong wala na siya sa harapan ko ay tumayo na ako para kumuha ng damit ko dahil maglilinis na rin ako ng katawan. Nag-half bath lang ako. Nakabihis na ako lumabas mula sa bathroom. Naabutan kong nakahiga na sa tabi ni Pamela si Douglas. Parang isang magandang tanawin na makita kong nakayakap si Pamela sa papa niya at si Douglas naman ay maingat na hinahaplos-haplos ang buhok ng anak namin. Lumapit ako sa kama at umupo sa gilid ni Pamela. Napapagitnaan namin ni Douglas ang aming anak. Hindi muna ako humiga dahil pinapatuyo ko pa ang buhok ko gamit ang towel. Jessie, can you tell me things about our daughter? Panimula ni Douglas na tinanguan ko bilang sagot. Favorite niyang kumain sa Jollibee. Pero sinasabihan ko siya na dapat minsan ko lang siyang dadalhin sa paborito niyang fast food chain dahil hindi naman masustansya sa bata na puro fast food lang ang kinakain. At wala rin akong pera para i-spoil si Pamela. Nakikinig lang si Douglas kaya nagpatuloy ako. Favorite color? Pink. Favorite niya rin ang Hello Kitty. Hindi rin nakakatulog si Pamela kapag hindi niya ako katabi o kaya hindi ako nakakita niya. Bago matulog at iiyak din niya kapag hindi ako nabungaran kapag nagising. Gusto niya palagi merong katabi o kayakap matulog. At 2 months na lang pala, birthday niya na. Mag-6 na taon na si Pamela. I'm very sorry to the both of you, Jessica. I'm so irresponsible. Halos 6 na taon na walang ama si Pamela. And it's all my fault. Matagal niyang tinitigan ng anak namin na mahimbing na ang tulog bago siya nagpatuloy. Nang makita ko kayo sa mall, I felt angry because I saw the sadness in Pamela's eyes. Dahil simpleng laruan na hindi mo mapagbigyan. Nasabi ko na napakawalang kwenta na nakabuntis sa'yo. Tapos ako lang yung walang kwenta. I felt so guilty of what I've done. Those words you said when we saw each other at the mall, those words really hit me. Then you came, pumunta ka sa kumpanya. You know what, Jessica? After that encounter at the mall, ikaw lang at si Pamela ang naging laman ng isip ko. Then yesterday, I got an answer for all my questions in my mind. Jessica, can you forgive me? Mapapatawad nga ba kita, Douglas? Huminga muna ako ng malalim bago nagpatuloy. Kung babalikan ko kasi ang nakaraan, masyado akong nasaktan noon at yung sakit na yun ay aaminin ko may kasamang galit. Galit sa'yo. Yung sakit at galit na nawala na sana nitong mga nakalipas na taon. Pero bumalik yun pareho na magkita tayo ulit. Pinangako ko ng araw na magtagpo ulit ang landas natin. Nahuli ng pagkikita yun. Pero kailangan ng tulong mo ni Pamela. Kaya binabaan ko ng pride ko para lumapit sa'yo at yun ay dahil kay Pamela. Kaya ako nagawang bagay na yun. Isa pa, may karapatan ka kay Pamela. Kahit pinaghinalaan mo noon na hindi ikaw ang ama. At para sagutin ang tanong mo, oo Douglas, pinapatawad na kita. Pero kagaya ng sinabi ko, para na lamang ito kay Pamela. Ginagawa ko na lang ang lahat ng ito para sa anak natin. Hindi siya umimik. Sige, matutulog na ako. Good night. Malamig kong saad sa kanya. Sa huli, hinalikan ko muna siya sa noo bago ko humigat pumikit para makatulog na. Uuwi na po kami ngayon. Basag ko sa katahimikan. Magkakasalo kaming lahat ng kumakain ng almusal dito sa kusina. Iha? Mami ni Douglas. Hindi ba pwedeng dumito na lang kayo ni Pamela? Pamilya na kayo. Dapat nakitara na kayo sa iisang bubong. Dugtong naman ng daddy ni Douglas. Wala naman ibang magmamana nitong bahay kung hindi si Douglas. He's our only child, kaya sa kanya na itong bahay. Palagi rin naman kami mag-asawang wala rito dahil sa edad namin ay ine-enjoy na lang namin ang buhay sa pagbabakasyon. Napag-usapan na rin namin ng mami nyo na dito na lang kayo. Then iha, mapapabuti rin ditong buhay niyong mag-ina. Hindi namin nahayaan na pabayaan kayo. Responsibilidad kayo ng anak namin si Douglas at responsibilidad na rin namin kayo mag-ina. Pamilya na tayo. Right po? Gusto mong tumira dito? Opo, Lola. Masiglang sagot ni Pamela habang kumakain ng pancake na nilagyan niya ng chocolate syrup. Binalingan ko naman si Douglas na tahimik lang habang kumakain. Naramdaman kong paghawak ng ina ni Douglas sa kamay ko. Iha, alam ko may hindi kayo pagkakaunawaan ni Douglas. Pero sana isipin yung apo namin. Ayusin niyo kung ano man ang gusto niyong dalawa.
Bigyan niyo ng buo at magandang pamilya si Pamela. Sa huli, pumayag din ako sa suggestion ng mga magulang ni Douglas. Gagawin kong lahat para sa ikakabuti ni Pamela ang pinag-uusapan. Pinagmaneho kami ni Douglas pauwi sa bahay para kuhanin ang mga gamit namin ni Pamela. Kailangan ko ring magbayad sa isang buwan na upa namin, ang pang-last na upa. Ipapaalam ko na rin kay Kendra ang paglipat ng bahay. Si Kendra kasi naging kaibigan ko dahil nang umalis ako sa kondo noon ay wala na ako mapupuntahan pa. Para ako nung isang pulubi na naglilibot-libot sa park dahil wala naman ako matitirhan. Hanggang sa nagising na lamang ako na nasa isang ospital. At si Kendra palang nagdala sa akin sa ospital na yun dahil nakita niya raw ako na nahimatay. Tamang-tama rin na nurse siya kaya alam niya ang gagawin ng araw na yun. Simula noon ay naging magkaibigan na kami. At siya rin ang tumulong sa akin na makapaghanap ng uupahan. Mabuti na lamang at may naipon pa akong pera noon. Papa, sila po ang playmates ko. Excited na saad ni Pamela nang ihinto ni Douglas ang sasakyan sa bakura ng bahay namin. Nasa labas naglalaro ang mga kalaro niya at ang mga kapitbahay namin ay naroon din sa labas. Nag-uusap-usap sila sa labas ng tindahan ni Naymila, kagaya na nakagawian nila kapag hapon na. Nagtinginan silang lahat sa kotseng kinasasakyan namin. Unang lumabas si Douglas at pinagbuksan kaming dalawa ni Pamela. Pagkababa namin ay agad na tumakbo si Pamela patungo sa mga kalaro niya. Jen, Kayla, Mika, Kiko, sabi ko sa inyo may papa ako. Pagbalita niya kaagad sa mga kalaro niya. Kinuha niyang kamay ni Douglas at hinila to. Siya si papa ko. Pogi ng papa ko, no? Ang ganda ba't ang laki ng house ni papa? May lolo't lola rin ako. Napahawak na lang ako sa noo ko dahil sa kadaldalan na naman ni Pamela. Marcy! Tili ni Kendra na kalalabas pa lang ng bahay nila. Nakapit-bahay lang namin dito. Niyakap niya ako kagad. Akala ko hindi na kayo babalik dito. Gaga ka talaga. Huwag ka nga magdrama. Natatawang sad ko sa kanya. Pero ang totoo nga naman ay aalis na kami dito. Jessica, ikaw nga. Grabe na miss kita. Napansin ko nakasunod pala kay Kendra ang kapatid niya. Si Jake. Niyakap din ako ni Jake. Grabe sila. Akala mo talaga ilang taon kaming nawala. Habang yakap ako ni Jake ay nakita ko matalim na tingin sa akin ni Douglas. Hinawakan niya sa balikat si Jake at inalis ang pagkakayakap sa akin. Sa kanya ko hinawakan sa bewang at nilayo kay Jake. Problema mo, tiningnan ko rin ng masama si Douglas at lumayo ng konti sa kanya. Napaka-possessive Mars ha? Parinig sa akin ni Jake. Si Kendra naman ay natatawa na nilapitan si Pamela na busy na sa mga kalaro niya. Ay, hello baby Pam! Matinis na tili ni Jake at nilapitan din si Pamela. Kita ko na laki ang mga mata ni Douglas, kaya pasimple akong natawa. Ang hindi niya kasi alam ay gay si Jake. At ngayong alam niya na, lalaki kasing kumilos si Jake, pero once na tumilito at magugulat ka talaga sa katotohanan na malalaman mo. Tara na, pag-aaya ko sa kanila. Mars, sama na kayo sa bahay. May binili kaming merienda. Pamela, ayain mo na rin ang mga kalaro mo na pumunta sa bahay. Okay po ma. Kinuha ni Douglas sa kotse ang binili naming merienda. Mars, mauna na kayo. Bibili muna ako dito kina Nanay Mila ng mineral water. Ngayon ko lang kasi naalala na wala na palang tubig sa bahay. Kung magpapadeliver naman ako malayo pa. Ako na lang Marcy. Pagpepresinta ni Jake. Ako na Jake. Kailangan ko rin makausap si Nay Mila. Binigay ko kay Kendra ang susi ng bahay. Nauna na silang pumasok at ako naman ay lumakad na patungo sa tindahan ni Nay Mila. Magandang hapon po. Bati ko sa mga kapitbahay namin. Binati rin nila ako pabalik. Nandyan po ba si Nay Mila? Nasa loob Jessica, sagot ni Aling Meding. Nagpaalam muna ako at pumasok sa maliit na tindahan ni Nay Mila para kausapin ang matanda at makabayad na sa last na upa. Pagkatapos naming magmeryenda, pumasok ako sa kwarto kasama si Kendra at Jake. Nasabi ko na rin sa kanilang dalawa na lilipat na kami ni Pamela sa bahay ni na Douglas. Tutulungan daw nila ako mag-impake ng mga gamit. Ang mag-ama naman ay pinaghintay ko na lang sa sala. Uy Marcy, ano na? Tatayo ka na lang ba dyan? Umaga tayo niyan matatapos sa pag-iimpake. Napabalik ako sa wisyo dahil sa matinis na boses ni Jake. Hindi ko na malaya na hindi na pala ako gumagalaw sa kinatatayuan ko sa may pinto ng kwarto. Habang tulalang nakatingin sa pwesto kung nasaan ang kama. Diyos ko, ang utak ko talaga.
Bakit ko ba biglang naalalang naging mainit na tagpo namin ni Douglas sa kamang yun? Bakla, nose ko na. Inakbayan ni Kendra si Jake at may binulong siya sa kapatid. Oh my God! Shh, ang ingay mo. Saway ko kay Jake. Marcy, totoo ba? Sabi kasi ni Naimila pumunta ka raw rito sa bahay niyo kasamang papa ni Pamela. May nangyari sa inyo sa kamang yan ano? Bunganga mo Jake. Halina kahit mag-uumpisa na tayo maging pake. Tinalikuran ko na sila para makaiwas sa ganung usapan. Binuksan ko ang cabinet para kuhanin ang mga gamit namin ni Pamela. Sinundan naman ako ng dalawa. Masusundan na ba si Pamela? Si Jake na hindi pa rin tumitigil. Ewan ko sa'yo. Narinig ko naman ang pagtawa ni Kendra. Jake, tigilan mo na si Jessie. Saway ni Kendra sa kapatid pero siyang tumatawa-tawa pa rin. Ikaw naman kasi ang nagsimula ate. Binulong-bulungan mo ko ng kung ano-ano. Maarting saad ni Jake sa kapatid niya. Magkaedad lamang kami ni Jake. Si Kendra naman ay matanda sa amin na 3 taon. Pero kung titingnan ay magkakaedad lamang kami dahil maganda si Kendra at batang-bata pang itsura. Hindi ko na nga tinatawag si Kendra na ate dahil ang bata niya bang tingnan. Uy Mars, bet ko talaga yung papa ni Pamela. Ang pogi niya. Kinikilig na saad ni Jake habang nagtutupi na kami ng mga damit. Bet ka ba? Pangbabara ko sa kanya. Ang harsh mo talaga sa akin, Marcy. Ang sabihin mo, nagsiselos ka lang. True, pagsang-ay naman ni Kendra sa kapatid. Magsitigil nga kayong dalawa kung ano nang pinag-iisip niyo dyan at saka ba't ako magsiselos? Sus Mars, ayun na naman si Kendra sa pagkukurot sa tagiliran ko. Huwag kang in denial, kilala kita Mars, alam nyo, hindi ko na iniisip ang mga ganyang bagay. Ang iniisip ko na lang ngayon ay ang mga bagay para sa anak ko. Oo, ganun na nga. Kailangan ni baby Pamela ng ama, kaya go na Mars. Kendra naman, pwede namang maging tatay ni Pamela si Douglas kahit hindi kami magkabalikan. Marcy, huwag kang magsalita ng hindi tapos. May word na marupok. Habang nag-empake kami, ay naikwento ko na rin sa kanila ang mga nangyari sa buhay ko bago dumating sa buhay ko si Pamela. Yung mga pangyayari na hindi ko pa naikwento sa kanila. Hanggang sa natapos kami wala pa rin silang tigil sa pangaasar sa akin patungkol kay Douglas. Naimila, heto na po ang susi. Maraming salamat po. Dumaan muna kami sa bahay ni Naimila bago umalis. Sige Jessica, mag-iingat kayo sa biyahe. Opo Nay, mauna na po kami. Maraming salamat po ulit. Binalingan ko ang mag-ama. Karga-karga ni Douglas si Pamela at ang magkapatid ay hinatid kami sa sasakyan. Anak, paalam ka na kay Ninang at Tita Jake. Babay po Ninang, babay po Tita Jake. Goodbye baby Pamela. Sige Mars, mauna na kami. You're very much welcome Marcy. Sabay na saad ng dalawa. We're going home, thank you. Kinilig na naman si Jake dahil sa simpleng pagpaalam ni Douglas. Douglas, hindi ka na ba kakain ng breakfast? Tanong ko kay Douglas. Nagising ako kanina at nakita ko siya nagmamadali. Nakabihis na rin. Babalik na ata siya sa trabaho. Sa office ko na lang. Tipid ng sagot niya habang hindi mapakaling inaayos ang necktie. Lumapit ako sa kanya. Tulungan na kita. Nakafocus lang ako sa pag-aayos ng necktie niya. Naiilang ako dahil ramdam kong titig na titig siya sa akin. Okay na, saad ko sa kanya nang hindi tumitingin sa mga mata niya. Thank you Jessica. Tinanguan ko lang siya at tumalikod na sa kanya. Bigla ko na-realize ang ginawa ko. Para ako nagpapanggap na loving and caring housewife. Buti na lang at napigilan ko pa siyang ipaghanda ng almusal. Nakita kong gising na si Pamela kaya pasimpleng binaling kong atensyon sa anak namin. Good morning baby. Hinalikan ko si Pamela at humalik din siya sa akin bago yumakap. Good morning mama. Saan po pupunta si Papa? Morning baby. Lumapit sa amin si Douglas at humalik din siya sa anak namin. Pupunta sa work si Papa. Huwag ka na makulit kay mama mo dito, okay? Opo, Papa. Sinamahan namin ni Pamela si Douglas palabas. Jessie, mag-breakfast na lang kayo ni Pamela. Nagpahanda na ako kay Manang. Tumango lang ako sa sinabi ni Douglas. Lumuhod siya para magpantay sila ni Pamela. Baby, aalis na si Papa. Hinalikan niya sa pisngi si Pamela. Kiss mo rin si Papa. Isang matunog na halikang sinukli ni Pamela. Sa papa niya sa magkabilang pisngi nito. Hinalikan ulit ni Douglas ang noo ni Pamela. Bago tumayit laking gulat ko nang hinalikan din niya ako sa pisngi. Tulala pa rin ako hanggang sa nakasakay na sa kotse si Douglas at nakaalis na ito. Ma!
Kinalabit ako ni Pamela. Si Mama, tulala na. Kinis din naman po ako ni Papa pero hindi naman po ako natulala. Dinig kong paghagikik ni Pamela. Dapat kasi Mama, kinis mo rin po si Papa. Minsan talaga napapatampal na lang ako sa sariling noo dahil sa kadaldala ni Pamela. Manang, saan po ditong laundry area? Tanong ko sa pinakamatandang kasambahay ni na Douglas. Tiningnan niyang bitbit kong laundry basket na naglalaman ng mga labahin na ginamit pa namin ni Pamela nang nasa ospital kami. Ma'am, akin na ho at dadalhin ko na yan kay Lucing. Siya kasing naglalaban ng mga damit dito. Ako na po, kaya ko naman. Saka konti lang naman pong mga to. Wala naman kasi akong ginagawa kaya naisipan ko na lang maglaba. Nasa trabaho si Douglas. Ang parents niya naman ay umalis na papuntang ibang bansa kahapon pa. Para dun magbakasyon ulit, kami lang dito ni Pamela sa bahay kasamang mga kasambahay. Tapos na kami mag-almusal at si Pamela ay busy na maglaro sa sala. May mga laruan kasing naiwan dito si Isabel kaya yun ang pinagkakabalahan niya. O sige ho ma'am, sasamahan ko na ho kayo hanggang sa laundry area. Halos 10 minuto pa lang ata ako nagsisimulang maglaba nang pumasok si Yaya Lucing. Ma'am, ako na po dyan, saad niya sa akin. Kaya ko na po ito, salamat na lang po. Nginitian ko ang kasambahay. Sabi po kasi ni Sir Douglas huwag kayong paguring dito sa bahay. Ha? Nandito na agad si Douglas? Wala pa po. Tumawag lang po si Sir kanina tinatanong kung ano yung ginagawa niyong mag-ina. Nalaman niya pong naglalaba kayo kaya sinabi niyang patigilin po kayo. Pakisabi na lang po na konti lang naman ang labahin ko. Kung tutuusin nga gabundok ang nilalabahan ko doon sa amin kapag may nagpapalaba. Kayang-kaya ko to. Sanay na ako sa ganitong gawain dahil itong trabaho ko. At saka po wala naman po kong ginagawa dito. Ako na lang po talaga ma'am. Magagalit kasi si Sir. Ayoko naman po mawalan ng trabaho. Nakita kong takot sa mukha niya kaya pumayag na ako. Hinugasan ko munang maalis ang bula sa kamay ko para bago nagpunas. Sige po Yaya Lucing, salamat po. Nginitian ko ulit siya bago ako umalis. Pinuntahan ko na lang si Pamela sa sala. Ang OA naman kasi ni Douglas. Ano naman ang gagawin ko dito sa bahay? Hindi pa naman ako sanay ng walang ginagawa. Kinahapunan, nanood lang kami ni Pamela ng palabas sa TV dito sa sala nang pumasok si Yaya Lucing. Ma'am, pinapasundo raw po kayo ni Sir Douglas. Naghihintay po sa labas ang secretary ni Sir. Po? Bakit daw po? Hindi ko rin po alam ma'am. Basta ang sabi po ng secretary ni Sir magbihis daw po kayong dalawa ni Pamela. Sige po. Pinatay ko ng TV at inaya ko si Pamela. Papunta sa itaas para magbihis kami. Lumabas kami ni Pamela ng parehong tapos na kaming mag-ayos. Naroon sa labas ng gate ang secretary ni Douglas na nakasandal sa hood ng kotse habang hinihintay kami. Good afternoon po ma'am. Good afternoon. Bati ko sa kanya pabalik. Nailang pa rin ako hanggang ngayon. Lahat kasi sila ay ma'am ang tawag sa akin. Hindi ako sanay. Pinagbuksan niya kami ng pinto para makapasok sa kotse. Makalipas ang halos kalahating oras ay inihinto ng sekretary ni Douglas ang kotse sa harap ng kumpanya. Ano naman kayang gagawin namin dito? Napatanong na lang ako sa sarili. Pagkapasok ay tinahak namin ang daan patungong elevator para sumakay at makapunta sa 14th floor kung saan naroon ang opisina ni Douglas. Papa! Hiyaw agad ni Pamela pagkapasok namin sa opisina ni Douglas. Tumayo naman si Douglas sa kinaupuan niyang swivel chair at sinalubong si Pamela. Na-miss mo ba si Papa, baby? Tanong ni Douglas kay Pamela na karga-karga niya na. Hindi po, Papa. Humagikik si Pamela at napasimangot naman si Douglas. Hindi naman po kasi matagal na hindi po tayo nagkita, Papa. Kanina lang po kayo umalis sa house. Ganun ba yun, baby? But your papa miss you so much. Miss ko na kaagad ang baby ko. Saad ni Douglas at hinalikan ng noon ni Pamela. Si mama mo kaya na-miss ako? Bumaling sa akin si Douglas at lumakad papalapit sa akin. Inirapan ko lang siya. Opo, Papa. Miss ka na po ni Mama. Pinalakihan ko ng mata si Pamela. Pamela, anak. Wala akong sinasabing ganyan. Hindi ba sinabi ko sa'yo na bad maglay? Joke lang po, Ma. Kita kong pagngisi ni Douglas. Hinapit niya ang bewang ko na ikinagulat ko na naman. Palagi na lang ako nagugulat dahil sa mga kilos ni Douglas. Ang hilig niya ring manghapit ng bewang. Seems that our daughter didn't lie. Mukhang mismo naman talaga ako. May naglalarong ngiti sa labi niya. Inalis kong kamay niya nakapulupot sa bewang ko. Tigilan mo nga ako, Douglas. Puro kakalokohan. Papa, color pink ng cheeks ni Mama.
Bulong ni Pamela sa tenga ni Douglas pero umabot sa pandinig ko. Tinalikuran ko na lang sila at umupo sa couch na nandito sa opisina. Pinagtutulungan ako ng mag-ama. Sumunod naman sila sa akin at inupo ni Douglas si Pamela sa tabi ko. Ba't mo pala kami pinupunta dito? Tanong ko kay Douglas. We're gonna go shopping. Yay! Pupunta tayo sa mall, Papa? Excited na tanong ni Pamela nang marinig niyang sinabi ni Douglas. Yes, baby. Pwede rin po ba tayong pumunta sa Jollibee? Sure, baby. We're going to mall and we will eat sa favorite mong fast food chain. Bibili rin tayo ng mga gamit yun ni mama mo. May mga gamit naman kami Singit ko sa kanila. Yeah, but I want to buy things for you and for Pamela. I will provide all your needs. Nang matapos sa trabaho si Douglas ay gumayak na kami. Ang pinuntahan naming mall ay ang mall kung saan kami nakita ulit. At una niyang nakita si Pamela. Una kaming pumunta sa clothes section. Panay ang kuha ni Pamela ng mga Hello Kitty na damit. Sinabi sa kanya ng papa niya na kunin niya lang kung anong gusto niya. Hey Jessie, go and pick the clothes you want. Saad ni Douglas sa akin habang may tulak-tulak siyang cart. Hindi na. Umiling ako sa kanya. May mga damit pa naman ako. At saka hindi mo naman ako responsibilidad pa. Ibigay mo na lang lahat para kay Pamela. Look Jessica, you're also my responsibility cause you're the mother of Pamela, our daughter. Nagkibit-balikat lang ako sa sinabi ni Douglas. Sinundan ko na lang si Pamela na busy sa pamimili ng mga damit. Nang magbabayad na sa cashier, nakita kong bukod sa mga damit na pinili ni Pamela ay may mga damit din na alam kong para sa akin. Kagagawa niya na makukulit na si Douglas. Siya na ang pumili ng mga damit para sa akin. Sunod namin pinuntahan na yung toy section at ang dami na namang kinuha ni Pamela. Iba't ibang mga laruan na basta magustuhan ay kukunin. Napagalitan ko pa nga pero sinaway rin ako ni Douglas. Di bahala siya naman ang magbabayad. Pero sa huli, naisip ko rin na deserve naman ni Pamela ang mga bagay na hindi ko naibigay sa kanya noon. Last namin pinuntahan ay ang gamit para sa personal hygiene. Kinuhanan ko si Pamela ng wipes, pulbos, alcohol, pabango, lotion, shampoo at sabon niya. Nilagay ko na lahat yun sa cart na tulak-tulak ni Douglas. Sasabihin ko na sana kay Douglas na okay na lahat ng miisip ko na wala na pala akong sanitary pads. Pumunta ako sa stante kung saan nakahilarang packs of sanitary pads at kumuha ako ng packs. Pagkatapos kong ilagay ang mga yun sa cart ay nagsalita si Douglas. I can't wait for the days that you won't buy that thing. May mapaglarong ngiti na naman sa labi niya nang humarap sa akin. For 9 months, literal na lalaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Douglas. Buisit at talagang nagbabalak pa siyang buntisin ako. Inirapan ko na lamang siya at nilampasan. Baby, halika na. Tinawag ko si Pamela. Sumunod naman sa amin si Douglas para makapagbayad na ng binili namin. Jessica, wait. Nabutan niya kami. Malaki na rin si Pamela kaya pwede na. May balak nga, Diyos ko. Hindi ko na lang siya pinansin. Bahala siya, kausapin niyang sarili niya o kaya bumili siya ng kausap niya. Tutal mayaman naman siya. Ngayong magkasama na si Jessica at Douglas, muli kaya manunumbalik ang dating pagmamahal niya sa binata. Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang nangyayari sa kanila o simula pa lang ito para sa muling pagkadurog ng puso ni Jessica? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.